Sa panahon ngayong fake news ay laganap, kailangan natin ang gabay, di dapat magtiwala. Itong si Enzo Recto, dalay katotohanan, upang tayo'y ilayo sa mga kasinungalingan. Enzo Recto, Enzo Recto, dala mo ay katotohanan. Enzo Recto, Enzo Recto, kami ay iyong gabayan. Magandang gabi mga kabunyog, mga kababayan. Narito na naman po tayo sa isa na namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. Kumusta po ang mga kababayan natin na narito ngayon sa Hong Kong? Tayo po ay narito ngayon dito sa Hong Kong. Magandang gabi rin. Pareho ang oras ng Pilipinas at ng Hong Kong. Magandang gabi sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Sa mga viewers na mga kabunyog, kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Anong oras man po dyan sa inyo ngayon? Umaga man po, tanghali, hapon o gabi, magandang araw po sa inyo. Muli po, narito na naman po tayo sa isa na namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. Alam ko po, hinihintay nyo lagi itong ating talakayan na ito. Ngayon pong gabi, pag-usapan po natin ano nang mangyayari ngayon kina Bantag at iba pang mga respondents. Ngayong deemed-served na ang subpina. Ngayon, may inihanda po akong sa mga hindi nakapanood nito kanina, diniscuss ko po yung anong ibig sabihin nitong pag-serve ng subpina, ano itong subpinang ito, at anong ibig sabihin ng deemed-served. Tapos sa last part po nito, yung mga hindi pa nakapanood noong live ni Panyero kay Attorney Toto Kausing, ang abogadong spokesperson ng Pamilya Mabasa, pinliliwanag niya po anong mangyayari ngayong na-serve na yung subpina. So yan, panoorin niyo po ito para sa ating mga kabunyog at mga kababayan. So, kanina may live nga tayo tungkol nga dito sa pag-serve ng subpina. So panoorin niyo po ito mga kabunyog, panoorin niyo. Yan, magandang sa Pilipinas, pareho rin ang oras, 5:04 din. Ngayon po ay November 16, magandang hapon din. Sa ating mga viewers sa iba't ibang panig ng mundo, magandang araw. Higop po tayo ng mainit na kape. Bago, timpla na po kayo ng kape. Pagkikwentuhan natin tong update sa kaso ni Kaper Silapid, tungkol dito kay Bantag, deemed-served na ang subpina kina Bantag. Ipapaliwanag ko po yan. Anong ibig sabihin ng deemed-served? At anong ibig sabihin ng subpina? Ano nang mangyayari sa kasong ito? Okay? So yan po, yan ang pagkikwentuhan natin. Pero higop muna tayo ng mainit na kape. Yan. Sa ating mga viewers na naka-online dito sa Attorney Ricky Tumutorgo, minsan po nagla-live ako dito sa Attorney Ricky Tumutorgo FB page at YouTube channel. Pero sa bayan din po tayo napapanood sa Enzo Recto FB page at YouTube channel. Pero dito sa ngayon, nakikita nyo, naka-live tayo. Sa mga viewers natin sa Attorney Ricky Tumutorgo, kay Larry Ang, good evening. Kay James Custodio, kay Roy Bandoquillo, kay Alfred Atordido, good day. Ano po ito? Kaya ako nagla-live dito sa Attorney Ricky Tumutorgo para yung ating mga viewers dito, kasi mayroon tayong sariling mga followers sa page na to. Mayroon din tayong sariling mga subscribers sa page na to ng Attorney Ricky Tumutorgo. Kaya sabi ko paminsan-minsan dito tayo magla-live. Kasi marami rin tayong viewers dito na dito nakatutok. Yan. Ngayon, napapanood nyo po ako
live. Good evening kay Halil Balindong. Ano? Good day din kay Plastic Plasticon ka cover. Okay talaga. Okay, ang pangalan niya. Si Norma Tindog, good PM. Shout out sa Gold Coast, Australia kay Larry Ang, kay Tunusudan, nanonood sa atin sa New Zealand. Yan. Yan, marami na tayong naka-online na viewers. Hindi complete ang araw ko kung di ikaw mapakinggan. Senior citizen na po ako from Calamba, Laguna. 74 years old na daw si Kabunyog Yulinaz. Yan, shout out kay Kabunyog Yulinaz. Ano? So, ipaliwanag lang natin to. Anong ibig sabihin ng subpina? Kay Jimmy, Kabunyog Jimmy, kumusta? Kay Mario Prades, good PM. Salamat. Salamat. Ipaliwanag ko lang po ito. Dalawang terminong ipapaliwanag natin dito. Subpina at saka deemed served. Yan. Unang-una muna yung terminong subpina. Ang subpina po, order yan ng court, order po yan ng otoridad na wag mo tong baliwalain. Kumbaga, sinusubpina ka, ito ay order ng otoridad, order to ng otoridad, wag mo tong babaliwalain. Hindi ito simpleng notice, hindi ito simpleng sulat. Kapag simple kasing notice, simpleng sulat, parang for your information. Pero pag subpina, mayroong bagay na pinapagawa sa iyo sa ano na 'yon. Kapag sulat kasi o simpleng notice, pinapaalam lang sa iyo. Hindi ito. Ang subpina, mayroong pinapagawa sa iyo. At ano ang dito, ang inorder na ang pinadalang subpina kay Bantag at sa iba pang mga respondents pa po ang tawag yan, ang pinapagawa sa kanila ay sagutin nyo ito. Sagutin nyo ito. Within 10 days, sagutin nyo ito. Mag-submit kayo ng counter affidavit nyo. Yan. Ganyan po. Yun ang Kaya hindi po yun simpleng sulat. Dumating na pala yung sulat galing sa prosecutor o sa piskal. Hindi po. Hindi simpleng sulat yon. Mayroon pong bagay doon na pinapagawa. Yan po ang subpina. Na kapag hindi mo ginawa yon, yung pinapagawa doon, kapag binaliwala mo yon, may consequences yon. So, yun ang ibig sabihin po ng subpina. Pero, hindi po yun warrant of arrest. Linilinaw ko lang Linilinaw ko. Ang subpina, kahit piskal, pwedeng mag-issue ng subpina. Pero hindi pwedeng mag-issue ang fiscal o prosecutor, DOJ prosecutor, ng warrant of arrest. Only a court can issue a warrant of arrest. Okay po? Pero yung subpina, pwede. Pwede po ang fiscal o ang prosecutor. Yan. Kaya itong in-issue kila Bantag, subpina ito. Hindi pa po ito warrant of arrest. Okay? Higop muna ulit tayo ng kape. Yan. So, linilinaw ko mga kabunyog. Hindi ito subpina. Ay, hindi ito warrant of arrest. So, ibig sabihin, kaya yung mga tanong, kailangan bang mag-surrender si Bantag at yung iba pang mga respondents? Hindi. Hindi kailangan silang mag-surrender. Pero, ang sinasabi kasi dito sa subpinang ito, sagutin nyo ito. Anong tawag dun sa sagot na ihahanda nila? Counter affidavit. Yan. Bakit counter affidavit po? Kasi mayroong complaint affidavit ng i-file. Yung i-file labang kila Bantag, ang tawag po doon complaint affidavit. Complaint affidavit. Importante po yung mga termino Kapag po nasa korte na ang kaso, ang tawag na po doon information. Okay? So pag natandaan po natin pag nakarating na sa korte ang kaso, ang tawag na po doon, information. Pero kapag isinampa pa lang ang demanda, reklamo sa fiscal o sa prosecutor, ang tawag po doon, complaint. Complaint. At ano yung nakarating sa fiscal o sa prosecutor? Yung complaint, sinong nag-complaint? Sinong nagreklamo? Yung pamilya mabasa. At saka, yung NBI at saka PNP. Sila yung lumalabas na nag-file ng mga complaints.
yung PNP at saka yung NBI at saka yung Pamilya Mabasa, nag-file sila ng complaint affidavits nila. At inaka-attach doon yung affidavits ng mga witnesses at saka yung mga evidence, yung mga ebidensya. Ano? Naka-attach doon. Ang tawag ko doon, complaint affidavits, attach yung mga supporting, yung affidavits ng mga witnesses at saka yung mga documentary at iba pang evidence. Naka-attach po yan. Yung complaint affidavit na yon, nakarating yun sa fiscal, sa prosecutor. Ang ginawa ng DOJ, nag-form sila ng panel of prosecutor. Dahil medyo malaki-laki itong kaso na to, maraming involved, ang ginawa ng DOJ, hindi lang isang fiscal o prosecutor ang hahawak, panel of prosecutors. 3 yata yun eh. 3. Ngayon, if itong itong prosecutors, nung nung matanggap na, mabuo na yung panel of prosecutors, tiningnan nila yung complaint affidavit, sufficient naman sa form, ginawa nila, inihanda na nila ngayon na iserve ito, yung complaint affidavit, sa mga nirereklamo. So, ang tawag po dun sa mga nirereklamo, hindi pa po akusado ang tawag dyan. Kasi ang accused, ginagamit yan sa korte na. Kapag information na nakafile sa korte, ang tawag na po dun, accused. Kapag nasa korte na, information. Ang tawag na doon, criminal case. At ang tawag na sa mga akusado, accused. Dito, dahil nasa fiscal po ito, ang tawag pa po sa kanila, nirereklamo. So, respondents. Ni-respondents ang tawag sa kanila. Si Bantag ay respondent. Main respondent si Bantag. Respondent din si Zulueta. Respondent din yung mga inmates, yung mga PDLs na involved sa kasong ito. Respondents po ang tawag doon. Ngayon, kailangan na ba siyang mag-surrender? Hindi, kasi hindi pa naman siya arestado. Hindi pa naman siya kinakailangang arestuhin. Hindi pa siya kailangang mag-surrender. Pero, dapat na ba siyang lumutang? Dapat. Dapat. Para sagutin yung reklamo sa kanya. Para sagutin yung reklamo, yung complaint. Sa katunayan, nag-set ang panel of prosecutors ng 2 hearings. November 25, ano ba yun? November 25 ba yun? At saka December 5 yata. 2. Tama ba? Tama ba yung pitcha natin? O November 23 yun o December 5? Basta 2. November at saka November 23 o 25. Mamaya, ipapanood naman natin tong news na to. Tapos yung isa, December 5. Ngayon, dapat lumutang na doon si Bantag para mag-appear siya sa hearing. Kasi mag-hearing yung panel of prosecutors eh. So, ngayon, pwede ba siyang hindi mag-appear doon? Pwede. Pwede. Pero, ano yun sa kanya? Disadvantageous yan. Kasi hindi niya hinaharap yung reklamo sa kanya. Pwede rin bang baliwalain niya yung mga subpina na yan? Pwede. Pwede rin. Pero, magde-decide ngayon yung prosecutors based lang sa complaint. Kasi ibig sabihin yan, winave mo yung right mo na mag-submit ng counter affidavits mo. Ngayon, paano kung hindi siya mag-appear? I-resolve na ngayon ng fiscal yung kaso, yung reklamo. Ang pwedeng maging niyan, pag hindi siya nag-participate, ibig sabihin hindi siya nag-submit ng counter affidavits niya at hindi rin siya nag-appear doon sa hearing nitong November at saka sa December 5, magde-decide ang prosecutors, yung panel of prosecutor based lang doon sa complaint affidavit. At pag sinabi ng panel of prosecutors na may probable cause, ipa-file yung information sa korte, mag-i-issue ang korte ngayon ng warrant of arrest. Ngayon, pag in-issue ng warrant of arrest, hindi na siya pwedeng hindi sumurrender doon. Aarestuhin na siya kasi may warrant of arrest na eh. So, importante itong process na itong dinadaanan na yon. Ang tawag po dito, preliminary investigation. Okay? So, preliminary investigation po ito. Sige, panuorin muna natin to para mas maintindihan natin, tapos saka natin i-discuss ulit. Ano? Yan. Okay? So, sige, panuorin po natin to. Team served na o tinuturing daw ng prosecutor ng Department of Justice na nahihahin na ang mga sabina kaugnay ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Labid at sa middleman na si June Villamor. Yan ay kahit pa walang tumanggap na kopya ng sabina
nang ihatid ito sa bahay nila suspended Bucor Chief Gerald Bantag at Deputy Officer Ricardo Zulueta. Nasa front line ng balitang yan si Justine Punsalang. Walang tao at nakakandado pa ang bahay ni Bureau of Corrections Deputy Security Officer Ricardo Zulueta sa Pandi, Bulacan. Kaya naman inipit na lang sagip ang sampina sa kanya para sa preliminary investigation sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at sa umunoy middleman na si Jun Villamor. Habang sa bahay naman sa Caloocan ni suspended Bucor Chief Gerald Bantag, wala ring tao kaya walang tumanggap ng sumpina. Ayon sa barangay chairman, huli nilang nakita si Bantag noon pang na-promote siya sa Bucor. May nagpunta kanina na taga DOJ, katok sang katok, walang nagbubukas. Kaya nagpunta siya rito sa barangay para ipaalam na walang tao dun sa bahay. Binalik na nung tao sa DOJ yung subpina. Nakasaad sa sumpina na pirmado ng 3-man panel of prosecutors na iniimbitahan sina Bantag, Zulueta at iba pang suspect para dumalo sa preliminary investigation sa November 23 at December 5. Pinagsusumite sila ng counter affidavit at affidavit of witness. Ang kapatid ni Percy na si Roy Mabasa, dismayado sa pahirapang paghahain ng sumpina kina Bantag. Based po sa amin nakuha information kay Bantag naman, sir, binalik daw po ng DOJ kasi wala daw pong magre-receive dun sa kanilang bahay. So, what is your reaction on this, sir? Akala ko ba sinasabi ni Ginoong Bantag na siya ay handang harapin itong mga aligasyon laban sa kanya, no? Kaya nga, nagtataka tayo kung totoo ba na sincero si Ginoong Bantag. Mukhang hindi naman Giit naman ang abogado ni Bantag na si Attorney Rocky Balisong, matagal na nilang hinihintay ang sumpina. Kailangan lang daw gumawa ng paraan ng mga otoridad. We can serve it naman sa other addresses niya. Kung wala dun sa last known address, mana magre-receive din, we can always have it served dito sa Baguio. Alam naman nila na taga Baguio si General Bantag. Kung wala dun sa last known address, then at least naman ihanap naman nila kung saan nila pwedeng i-serve. Dadala raw sila sa pagdinig, oras na matanggap nila ang sumpina. Sabi naman ng DOJ prosecutor, base sa kanilang record, ang ibinigay lang ng NBI at PNP na last known address ni Bantag ay ang bahay niya sa Caloocan. Kaya para sa kanila, deemed served na ang sumpina. Kailangan din daw ng NBI at PNP na maghain ng manifestation para maglabas muli ng sumpina na ipadadala sa bagong address ni Bantag. Well, I think as soon as the subpoena is released, it serves as a notice already to the whole world, no, na nandyan na yan. Kaya binibigyan natin sila ng pagkataon na sumagot doon sa mga allegations. At ito na po yung forum na sinasabi natin, na proper forum, para sumagot sila sa mga allegasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Ito mga kabunyog, ipapaliwanag ko lang kasi parang maraming nalilito dito sa mga ganitong proseso, mga kabunyog. Ipaliwanag natin to. Sa mga kasong kriminal na tulad nito, mga kabunyog, sa mga kasong kriminal na tulad nito, katulad ng pangyayari kay Percy Lapid, tulad nito, ang procedure niyan, ang proseso niyan, ihatiin natin sa 3 levels. Hatiin natin sa 3 levels. Okay? Para mas maunawahan ng ating mga kababayan. Ang unang level, yung investigation stage. Investigation, ang dito, ang tawag dito, ito yung criminal investigation. Yan. Pag-iimbestiga tungkol sa krimen. Yun ang una. Ang pangalawang level, kapag mayroon ng natukoy na mga sangkot base sa investigasyon na isinagawa, isasampa na ngayon sa piskal ang kaso, ang tawag na po dyan, preliminary investigation. Iba yung sinasabing preliminary investigation, hindi po law enforcement agencies yan or authorities. Ang preliminary investigation na sinasabi, bagamat ang term ay investigation, pag sinabing PI o preliminary investigation, ano po yan? Prosecutor po yan. Yung sinasabi kaninang criminal investigation, yung pag may nangyaring krimen,
wala pang alam kung sino yung mga posibleng may kagagawan, nag-i-investigate ang pulis at saka ang NBI. O yon, ang tawag doon, criminal investigation. Ngayon, criminal investigation, sa criminal investigation, sinusundan mo yung mga lead. Wala ka pang sinusundan mo yung mga ebidensyang nakukuha. At sa proseso ng pag-i-investigate mo, may nakukuha ka na ngayon na lead kung sino ang posibleng may kagagawan. Sinong posibleng mga involved. Yan po ang nangyari sa sinagawa ng NBI at DOJ. NBI at PNP. Nag-investigate sila. Tapos may sumurrender na gunman. Tapos in-investigate na naman nila hanggang sa mabuo na ngayon kung sino ang mga posibleng involved. Kaya yung mga sinasabi ng mga hindi nakakaintindi, bakit daw hinuhusgahan na kaagad si Bantag at si Zulueta? Sila yung lumitaw sa investigation. So, ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na guilty na. Sila lang yung sa mga ebidensyang lumilitaw, sila yung nakikitang posibleng may kagagawa ng krimen. O yun yung lumawas sa investigation. Dahil yung mga ebidensya ay sila yung tinuturo, sila ngayon ang idinimanda sa prosecutor. Yung prosecutor naman, ang gagawin naman ng prosecutor, kahit may ebidensya pa yan, kahit yun yung resulta ng investigation ng PNP at ng NBI, pag-aaralan ngayon ng prosecutor kung may probable cause. Ibig sabihin, tama nga kaya itong sinasabi nitong investigation ng NBI at DOJ, tingnan nga natin ang mga ebidensya. Tapos, pag nakita ng piskal na may mga basihan, susulatan ngayon o papadalhan ng subpina yung respondents, yung nirereklamo. O yan yung ginagawa na ngayon. Ang tawag doon, counter affidavit. Ito na yung preliminary investigation na tinatawag. Ang i-determine dito ng piskal, ng prosecutors, kung may probable cause, kung ano nga kaya ito, posible nga kayang ito ang may mga gawa, o ngayon, kung ito yung may gawa, itong mga nirereklamong ito, may probable cause na sampahan sila, ididemanda na ngayon sa korte. Ang magdideclare ngayon kung guilty sila o hindi, ang korte. Kaya iba-ibang levels po yan. Ang una, investigation ng NBI, ng PNP, pagkatapos preliminary investigation ng fiscal, ng prosecutors, pag nakitang may probable cause, isasampa yung kaso sa korte. Yung korte yung maghihiring yan. Doon na i-determine yung guilt. Kaya yung mga nagsasabing bakit hinuhusgahan ng guilty, hindi pa siya hinuhusgahan ng guilty. Kaya lang, may mga level na ito na sila yung tinuturo ng mga ebidensya. Yun yung stage nito. Okay? So, yan mga kabunyog ang tungkol sa kasong ito. Anong ibig sabihin ng deemed serve? Kasi ang ginagawa nila Bantag sa kanila Zulueta, parang hindi naman seryosong i-receive yung yung subpina. Sa katunayan, walang mga tao, sarado. O pagkaganyan na sarado, alam nyo po, ang iba, ang paliwanag niyan, huwag niyong i-receive para hindi gumugulong yung proseso. Hindi po. Kahit hindi mo yan i-receive, mayroon akong ganyang kliyente, attorney, hindi ko naman i-receive yung notice, yung subpina. Ay sabi ko, ba't hindi mo ni-receive? Pag hindi mo yan i-receive, ganun din naman gugulong din naman yung Kaya di ba sa atin, minsan may kinakaharap tayong demanda, idinimanda tayo o ang kamag-anak natin o kakilala natin. Ang akala natin, dahil hindi natin ni-receive, hindi gugulong yung proseso. Tapos nabibigla na lang tayo, may resolution na yung fiscal, yung prosecutor, tapos mayroon ng kaso sa korte. Di ba? Nagkakaganon yan. Ako, maraming ganyan na lumalapit sa akin yung akusado, mayroon ng warrant of arrest. Sabi ko, bakit hindi mo kasi ito sinagot? Hindi naman po namin tinanggap yung subpina, yung notice. Sabi ko, kahit hindi nyo tinanggap yun, ang ibig sabihin nun, deemed served na yun. Deemed served. O, ito po yung sinasabing deemed served. Hindi nyo tinanggap, pero yan linagay na nga lang sa gate. Tsaka, alam naman nila Bantag na may lalabas na sa kanilang subpina. Dapat pinahanda na nila yung mga bahay nila, di ba? O huwag kayong aalis dyan kasi anumang araw may darating diyang subpina. O yun. Kaya lang parang tama yung pamilya ni mabasa ni si Roy. Sabi ni Roy, anong sabi ni Roy? Nakaka-frustrate. Akala ko ba haharapin nila? Di ba? Tapos yung pala, walang mga tao. Ay dapat balitang-balita na anumang araw lalabas yung subpina O bakit wala sila ngayon? Hindi mahagilap, di ba?
Yan yung ano, kaya frustrated yung Mister na si pamilya. Percy Lapid at sa umano'y middleman na si Jun Villamor. Habang sa bahay naman sa Caloocan ni siya sa Buko. Kanya yung reaction ni Roy Mabasa, yung kapatid. Oh, tingnan nyo yung reaction. Sabi nila frustrated sila eh. Dismayado sa pahirapang paghahain ng Sabina kinabantag. Based po sa amin nakuha information kay Bantag naman, sir, binalik daw po ng DOJ kasi wala daw pong magre-receive dun sa kanilang bahay. So, what is your reaction on this, sir? Akala ko ba sinasabi ni Ginoong Bantag na siya ay handang harapin itong mga aligasyon laban sa kanya, no? Kaya nga, nagtataka tayo kung totoo ba na sincero si Ginoong Bantag. Mukhang hindi naman eh. Git naman ang abogado ni Bantag na si Attorney Rocky Balisong, matagal na Hindi, ang ano po dyan, hindi naman, kahit sabihin pang nasa Baguio siya, ang last known address, ay lalo niyan, official siya ng gobyerno, nakadeclare yan kung saan yung kanyang declared address. Ang nakadeclared address niya ay yung sa Caloocan, o dun isinerve, kasi yan yung last known address. Ganun din kay Sulweta, dun yata sa Pandi, Bulacan. O mga empleyado sila ng mga official sila ng gobyerno, kaya yan yung last known addresses nila. Doon isinerve yon. Eh ngayon, sarado, sarado, walang tumanggap, deemed served na yan. Ibig sabihin, hindi nila pwedeng sabihin, hindi naman namin tinanggap. Deemed served na yan. Ganyan po ang ibig sabihin yan. At mayroong preliminary investigation, may hearing sa, anong pitsa ba yun? November 23 po pala. Yan o. November 23, 9 a.m. at saka December 5, 1 p.m. Ngayon, pag hindi umattend dyan si Bantag, sila Sulweta, i-resolve na ng fiscal, ng prosecutors yung kaso. Pwedeng ma-determine yan na may probable cause, sasampa na sila ngayon ng information sa korte. Pag naisampa na yan sa korte, magre-release na ng warrant of arrest. So ito po yung ating maiksing paliwanag dyan. Ito po uli si Atty. Enzo Recto, si Atty. Ricky Tumutorgo. Mabuhay po tayo. Magandang araw po. O yan, mga kabunyog. Ni-replay ko yung ano ko kanina, yung live ko niyan. Ngayon, ang tanong na, ano nang mangyayari ngayon kinabantag? Ngayong deemed served na ang subpoena. Mayroon pong extensive na discussion dyan. Ang abogado na siyang tagapagsalita rin ng pamilya Mabasa, si Panyero Attorney Tuto Kausing. Ipi-play ko ito ng buo para mapanood nyo, para sa mga hindi nito nakapanood, para maunawaan natin. Kasi ang mga tanong, paano kung hindi sumurrender paano kung hindi lumutang o magpakita si Bantag at si Sulweta? Paano kung hindi sila sumagot? Ibig sabihin, kahit counter affidavit, ididman nila. O kaya, paano kung sumagot sila sa counter affidavit pero hindi umattend sa mga hearings? Mga ganon. Ano pong mangyayari? So, ito po. Panoorin natin itong extensive na discussion yan ni Panyerong Attorney Tuto Kausing, ang spokesperson ng pamilya Mabasa. Hello, magandang gabi po. Ako po si Attorney Tuto Kausing. Ito pong inyong katotohanan. Ang episode natin ay ngayong hapon para sa araw na November 15, 2022. Nais ko lang banggitin kung ano ang mangyayari sa November 23, 2022 na schedule na preliminary investigation sa kasong pagpatay kay Percy Lapid, na isinama na rin doon yung kasong pagpatay kay Mr. John Villamor doon sa Department of Justice, sa isang panel na kasama dyan si State Prosecutor Charlie L. Kuhit na binuo ni Prosecutor General Benedicto Malcontento. Maraming natatanong, ano po mangyari? Kasi hanggang ngayon hindi po napapakita si Mr. Bantag sa mga prosecutor at sinasabi ng kanyang abogado na wala pa raw sila natanggap na subpoena. Ano ba yung subpoena? Ang subpoena ay isang utos na naka-address sa isang tao na binibigyan siya ng pagkakataon na sagutin o magbibigay ng counter affidavit para sa kaso na sinampa laban sa kanya. So, this time, ang pag-usapan natin ay subpoena laban kay General
Gerald Kitalig Bantag. Ang subpoena po, alam naman natin, ay inanunsyo na ni DOJ spokesman Miko Clavano na ito ay pinadala na sa last noon, pinakahuling address na alam ng DOJ o ng opisina ng Bucor na address ni Bantag. So, ang address na yon ay pinadala na roon yung sinasabi na sulat na pinarequest sa sumagot, kasama na roon yung mga affidavit na mga preso at mga lords ng mga preso na nagsasalaysay na tinuturo si Bantag na siyang nag-utos para ipapatay si Mr. Percy Lapid, na siya rin nag-utos para patayin si John Villamor nang tumuga o binanggit ng gunman sa PNP Task Force Percy Lapid na ang nag-utos at nagsabi sa kanya o nag-kontrata sa kanya para patayin si Mr. Lapid ay si Crisanto Palanya Villamor, na yung play kilala nung huli sa pangalan na John Villamor. So, ang tanong doon, unang tanong, dadalo ba kaya si Gerald Kitalig Bantag sa hearing ngayong November 23 na nakaschedule doon sa Department of Justice? Ang sagot yan ay si Director General Kitalig Gerald Kitalig Bantag lamang ang makakasagot. Hindi ko kayang sagutin. Pero sa aking paningin sa mga nangyayari na napakalakas ng kanyang mga salita na may lamang galit at puot at kanyang dibdib, na kung saan ay inakusan pa niya si Secretary Boying Rimulya na addict ng marijuana, at inakusan niya rin ito na talagang sinasadya raw na kinasuhan siya para matanggal sa Bucor para ipalit si General Katapang. Yan ang mga sinasabi niya. So, panay galit siya. Nakikita mo, irresponsable ang kanyang pagsasalita. Na kung ako tanungin mo, ay iyan po ang mga salita ng isang taong guilty. Kasi kung hindi siya guilty, hindi siya sana magagalit. Sasabihin niya lang, sige, I welcome the investigation na sana mapatunayan ko dito na lalabas din ako na inosente. Dapat sana ganun mga salita niya. Pero sa ngayon, kung hindi siya sasali, dadalo sa November 23, ang tanong ng in-interview ko kanina, ano kaya mangyayari? Well, may isa pa pong schedule na December 5. Kung hindi siya makadalo sa November 23, pwede pa siyang dumalo sa December 5. Pero iyon ang December 5, yung pinakahuli niya na pagkakataon para dumalo at magsusumiti ng kanyang kontra salaysay para kontrahin ang lahat ng salaysay ng mga testigo ng mga preso laban sa kanya, nagtuturo sa kanya na siya yung utak sa pagpapatay kay Percy Lapid. Nadalawa sila ng kanyang assistant na si Ricardo Soriano Zulueta ang nagsagawa niya. So, iyan ang tanging para na makapagsasagot. Kaya lang, ang tanong, kung hindi naman siya makakadalo, kasi kiniklaim nga niya daw niya, wala pa silang natanggap na subpoena. So, ano ngayon ang mangyayari? Well, pag-usapan muna natin ang subpoena. Natanggap ba niya o hindi? Kung ako tarungin mo, ganito po ang ginawa ng Department of Justice. Yung subpoena, nagsasabi ro na kailangan magsumiti siya, magbigay siya ng kanyang kontrasalaysay na sagot sa lahat ng akusasyon ng murder laban sa kanya. Ang binibigay na araw sa kanya ay 10 araw mula nang matanggap niya ang nasabing subpoena. Ngayon, ang katotohanan ay hindi naibigay, hindi ng Department of Justice, hindi naibigay sa kanya kasi hindi siya makikita. So, ang ginawa ng Department of Justice ay ibinigay yung sulat, dinala ang sulat at pinatanggap doon sa pinakahuling address na alam na address niya. Okay? So, yun ang ginawa. So, ngayon ang tanong, pwede ba ito? Valid ba ito? Kung ako tanongin mo, valid po yun kasi unang-una, ginawa ng Prosecutor's Office ang lahat ng kanilang makakaya para mahagilap siya. Pangalawa, alam naman ni Bantag na hinahanap siya para tanggapin ang nasabing subpoena, pero iniiwasan nila. So, ibig sabihin, pagka ganon,
talagang makikita mo may sadya na hindi tatanggapin na sampina. So, ano naman mangyari ngayon kung hindi siya magsusumiti? Gaya ng sabi ko, dadalo siya sa 23, maganda. Makapagbigay siya ng kanyang sagot. Kung dadalo siya sa December 5 at hindi sa 23, maganda din. At makapagbigay siya ng kanyang sagot. Pero, oras na hindi siya dumalo sa November 23, may pagkakataon pa siya sa December 5. At kung hindi pa siya lilitaw sa December 5, maapektuhan ba ang kaso ng murder sa kaso ni Percy Lapid at sa ni John Villamor? Sagot, hindi. Sapagkat wala nang pakialam ngayon ng piskal kung hindi siya magsusumiti ng kanyang sagot. Sapagkat ang piskal ay may mandato o may utos ng batas na desisyonan ang kaso kahit na walang sagot si Mr. Bantag. Sapagkat ang desisyonan lamang ay titingnan kung may sapat na dahilan ba na ebidensya para kakasuhan siya ng murder. Yun lamang po ang gagawin. So, ibig sabihin, pag nagdesisyon naman ang piskal na may nakakasuhan siya ng murder, double murder, sa pagpatay kay Percy Lapid at pagpatay kay John Villamor o Crisanto Palanya Villamor, isusumiti pa ng piskal ang kanilang kaso sa pangalan o sa dokumento na tinatawag na information. So, dalawang information for murder ang itatanggapin isasampa ng korte. Doon ang isa isasampa kasi pinatay si Percy Lapid sa Las Piñas, doon yan isasampa sa Las Piñas Regional Trial Court. Ang isa naman, dahil pinatay si John Villamor, ay doon nangyari sa Muntinlupa, doon din yan isasampa ngayon sa Muntinlupa Regional Trial Court. So, ganun mangyari. So, pagsasampa niyan, halos 99% pa ako kung si Attorney Raymond Porto magsabi na 99% may prima facie evidence na aprobahan ng judge ang kaso at magpapalabas ng warrant of arrest. At kung mapalabas ng warrant of arrest, kung ayaw pa rin talaga ni Bantag kasi nagbanta siya na pag hindi mag-resign si Boying Remulla, hindi siya magsusurrender, hahagilapin ngayon siya ng mga pulis, ng NBI, lahat ng mga otoridad hahagilapin siya. Ay kung matigas siya na ulo, ang ulo niya at papakita siya ng tapang, sigurado naman ako na maghanap at mag-aresto sa kanya ay hindi rin basta-basta. Pagdadala ng maraming armas. Pag makita siya, naku, malamang pag lalaban pa tayo, mamamatay na lang siya. Kasi ang otoridad, ang kalaban mo, mas marami yun kasi ikaw. So, ngayon, baka nga sa tingin ko, doon siya magtatago sa Mountain Province, kung saan ang lugar niya. Diba? Ang problema ko lang sa kanya, appeal to pity, lagi siya nagmamakawa na matigas ang busis. At feeling ko, kinakampihan siya ng marami ding mga igorot na kumakampi sa kanya. So, kung nagamit yung pagka-igorot niya, parang gusto niya palabasin ng mga igorot dito ay inapi. Hindi po inapi mga igorot dito. Bagkus, ang kasama niyang inakusahan na si Zulueta ay hindi rin igorot. Ang ibang kinakasuhan ay hindi rin igorot. So, ibig sabihin, unfair naman sa mga igorot kung gagamitin mo mga igorot na sa iyong mga maling paniniwala at iyong mga mapadlin lang na utak. Okay? So, sa ganoon siguro, nais ko lang din sasabihin bilang spokesman ng Pamilya Mabasa kung saan ang pangalan ni Percy Lapid na totoo ay Percival Carag Mabasa. Ina-assure ko o sinisiguro ko sa mga katuto ko na nakikinig sa akin na sobrang lakas po, airtight po ang ebidensya natin laban kay Bantag. Bakit nasabi kong airtight? Sapagkat ilang mga testimonya na kung saan ay umamin. Number 1, si Escorial umamin at tinuro din si Bantag sa pangalawang affidavit niya. Si Alvin Labra umamin na tinuro din si Tanda. Pagkilala kay Tanda, si Bantag. Na umamin din si Aldrin Mico sa Galicia. Okay, umamin din si yung Happy-Go-Lucky Gang leader na si Ariel Pidaredonda. Umamin din si Denver Mayores na nakakulong sa Palawan na kung saan siya yung una tinawagan ni Zulueta para sabihin na kailangan ni boss o ni Tanda ng killer at may papatay. Yun nga si Mr. Percy Lapid ang ipapatay. So, yun yung lahat yun dokumentado. Meron tayong ebidensya na AMLAC na magpapakita kung sino yung mga tao nagdeposito sa bangko ni Joel Escorial. Meron tayong passbook ni Joel Escorial na sinurrender niya.
meron tayong ID picture ni Escorial na sinurrender niya, binigay ng AMLAC at nagmamatch yung kanyang muka dun sa CCTV na killer na pumatay kay Percy Lapid. Meron din tayong mga deposit slip sa Security Bank na kung saan nagdeposito na 70,000 si Joey Escorial papunta kay Christopher Bacoto sa pamamagitan ni Nancy Gomez C. Yung pangalan doon, Nancy Gomez C, binanggit ko na ngayon. At itatakel ko sa sunod na vlog kung sino si Nancy Gomez C na kung saan sa kanyang bank account inihulog ng gunman ang 70,000 na share ni Christopher Bacoto. At nandoon din si pangalan na Diniega na hinulog para kay Israel de Maculangan. At babanggitin ko rin kung sino siya, ang background niya, bakit doon hinulog, hindi idinirekta kay Israel de Maculangan. At may pakita ko rin sa inyo yung tinatawag na Palawan receipt, no, na pinadala kay Edmond de Maculangan. So yan ang mga ating mga ebidensya. At dagdag pa niyan, marami pang ibang circumstantial evidence. Sa totoo, inamin ko nga na sa nasabi ko na walang isa sa mga testigo na nakapagsabi na nakitang-kita na si Bantag mismo nag-utos. Pero dangan nga lang, marami tayong circumstances na mapagpatunay na parang ang nagkung magsalita si Solvita ay parang si Bantag na rin yun. Kasi para masasabi mo, marami matagal silang samahan nila, malalim sa O yan, mga kabunyog, mga kababayan, buo-buo kong plinay yung dalawang video. Ang una, yung live natin kanina tungkol doon sa pag-serve. Yung sabi ng DOJ na deemed serve na yung subpoena. Tapos itong pangalawa, itong extensive na discussion ni Panyerong Toto Kausing, ano nang mangyayari? Ano nang mangyayari? Sa totoo lang, ako ang tingin ko, baka naman mag-participate sila sa preliminary investigation. Kasi sa preliminary investigation naman, magsasubmit lang sila doon ng kanilang counter affidavit. So sinabi naman nila na sasagutin nila yung demanda laban sa kanila. So ang pagsagot doon sa demanda ay sa pamamagitan ng pag-submit ng counter affidavit. Kaya tingin ko naman, sabi ng abogado ni Attorney Rocky Balisong, ang sabi niya handa yung kanyang kliyente. Ganon din yung sabi ni Bantag, handa silang harapin. Ay ang ibig sabihin handang harapin, yung preliminary investigation, doon sila binibigyan ng tsansang sagutin yung mga demanda, yung aligasyon laban sa kanila. Dalawang paraan ang pagsagot. Mag-submit ka ng counter affidavit mo, naka-attach yung mga testigo mo, at mag-attend ka sa hearing. Mag-attend ka sa hearing. Dalawang dates yung hearing. November 23 at saka December 5. So, ang pwedeng gawin nila, mag-submit ng counter affidavit at umattend sa hearings. Pwede rin magsasubmit sila ng counter affidavits pero hindi na-attend sa hearing. Ano man ang gawin nila, mag-submit man sila ng counter affidavits at umattend sa hearing, o kaya mag-submit ng counter affidavit pero hindi a-attend sa hearing, o kaya i-ignore nila totally ito. Ibig sabihin, hindi magsasubmit ng counter affidavit at hindi na-attend sa hearing. Ano man ang mangyari, i-resolve yan ng panel of prosecutors. Sigurado yan, maglalabas yan ng resolution. At ang resolution ng panel of prosecutors, una, pwedeng i-dismiss nila yung mga kaso, ibig sabihin, yung mga demanda. Pwedeng i-dismiss ang demanda sa ilan, pero yung iba tutuluyan. Pwede rin namang ituloy yung kaso sa lahat. O kaya ituloy yung kaso sa iba, dun sa iba, i-dismiss. O, yun ang mga posibleng mangyari. Pag tinuloy yung kaso, ang ipa-file na po niyan sa korte, ang ibig sabihin niyan, information. Ang magpa-file niyan, yung prosecutors na, yung fiscal. Pag mayroon ng information sa korte, mag-i-issue na ngayon ng korte ng tinatawag na warrant of arrest. Ako, sa tingin ko, dun magkakagit-gitan dyan. Yung kasing preliminary investigation, hindi pa naman kailangang arestuhin sila Bantag. Hindi rin nila kailangang mag-appear kung ayaw nila. Nasa kanila yan. Pero sa warrant of arrest, hindi na pwedeng hindi. Pag may warrant of arrest na, kailangang sumurinder ka.
O kaya, kahit magtago ka, hahanapin ka, aarestuhin ka. Sa tingin ko, kung akong tatanungin, doon sa preliminary investigation, sa tingin ko, magpa-participate sila. Pero pagdating na sa warrant of arrest doon, yun ang aabangan natin. Yun ang aabangan. Haharapin, ano man nila sila, magsusuko ba? Pero sinabi na ni Bantag, hindi siya susuko kung DOJ Secretary pa rin si Rimulya. O sige, mga kabunyog, mga kababayan, magandang gabi. Ito po ang ating gabi-gabing talakayan ngayong gabi. Mabuhay po tayo, pakishare po nito. Magandang gabi at magandang araw sa lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.